Alhamdulillah, patuloy ho natin ang ating pag-aaral at tawagin natin ang ating kapatid na kung saan ay ilang taon din natin siyang hindi nakikita rito. Bagamat siya ay kasama natin noon mula sa pool sa larangan ng pagdadakwa, masipag na tumutulong sa pagdadakwa sa abot ng kanyang nakakaya o kakayanan. At ngayon po ay bigyan natin siya ng pagkakataon para ho ma-share din niya sa atin ang kanyang kaalaman sa Islam at kung ano pa man ang kanyang mga karanasan sa pagdadakwa habang siya ay nasa Saudi. Tawagin natin walang iba kundi si Brother Ibrahim Awang. Welcome back, bro. فليتفضل المذكور. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Una sa lahat ng pagpupuri ay para lamang sa Allah. Purihin, pasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakataon ito. Mula pagkakataon ito, tinipon na naman niya tayo upang pag-aralan, pag-usapan ang patungkol sa pananampalatayang Islam. Muli sa lahat, sa mga kapatid kong taga-Maharlika, babae man lalaki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga hindi Muslim na umatin dito, magandang hapon sa inyong lahat. Ang may sishare ko lang sa inyo sa hapon ito, mga kapatid, mga kababayan, ang aking experience sa pananatili kong 2 taon, mahigit 2 taon sa Saudi Arabia, sa Riyadh. Ako po ay isang pansamantalang nag-volunteer sa Islamic Center in Batha, sa Riyadh. Aking experience ang mga da'wa, ang pagpaparating ng aral ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwing Huwebes at Biyernes, alhamdulillah, nabigyan ako ng pagkakataon na ako ay walang pasok sa time na yun. So nasa Islamic Center kami, nagbibigay kami ng mga libro. At pag may pagkakataon lumalapit sa amin, lalaki o babae, ipinaparating namin sa kanila ang aral ng Islam. May pagkakataon, mga kababayan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, 3, 2, 5, minsan 7. Pinakamataas yung 7 na na-experience ko, lumapit sa akin ng 7 lalaki na taga Saudi Oger. Isang company ito sa Saudi Arabia na pinakamalaki. Gusto nilang malaman ng Islam. Gusto nilang malaman ng Islam kung ano ba meron sa Islam. Sa konting pagpapaliwanag ko, alhamdulillah, sa loob ng mahigit kalating oras, wala silang dalawang pag-isip, sabay-sabay silang nag-Muslim. Shahada. After nun, minsan, napunta ako ng ang Islamic Center ng Batha, may tinatawag ito grocery na pinakamalaki ng Al-Ukhail. Habang sabay kaming magbabayad sa cashier, palabas kami, unti-unti ko siyang pinalawanagan habang sabay kami ditutulak ng trolley sa loob ng grocery. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito ipinapakita ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya katakila. Hindi lamang sa mga ganitong simposyong pagkakataon magdawa tayo. Hindi lamang sa ganitong pagkakataon tayo ay magkaroon ng pagkakataon paliwanag sa pananampalatayang Islam.
Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung narinig niyo na ang Princess Noura sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, ito ay isang pinakamalaking ginagawa ngayon doon. May tatlong kumpanya roon, CCC, Saudi Oger, at saka Bin Laden. Bin Laden at saka Saudi Oger, Huwebes, Biyernes, para kami nagtitinda ng asin. Libo ang mga Pilipino, kwarto roon, kwarto-kwarto, pinapaliwanag namin sa kanya ang pananampalatayang Islam. Sa isang gabi, Huwebes, Biyernes, sa isang gabi, mababa na yung pito ang nagmumuslim. So ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang aya lang ay parating mo sa kanila, isang aya lang ay parating sa kanila, sapat na ito. Nangangahulugan na hindi kailangan na-graduate ka ng ganito, graduate ka ng ganun, na kailangan bago ka magdawa, kailangan graduate ka. Unang-una, sabi ni Imam Ahmad, ang pag-aaral, sabi niya, hanggang kamatayan. Hindi ibig sabihin nakagraduate ka ng ganito, ay kailangan doon ka lang magkakaroon ng pagkakataong magdawa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, itong symposium ninyo, natutuwa kami sa Riyadh, sa Batha, kilala ito, pinagmamalaki ko ito. Alhamdulillah, pinangungunahan ni Ustad Muammar ang mga ganitong pagkakataon na pagtitipon. May kwento ko sa inyo saglit. Nung papunta kami ng Roma, Dammam, pupunta kami ng Kubar, pupunta kami ng Samsulok ng Kingdom Saudi Arabia, bumabiyahe kami. Bus, bumabiyahe kami minsan, kotse, dalawa lang kami. Ng isang daiya, isang mga ngaral sa pananampalatayang Islam, isang balik Islam. Habang bumabiyahe kami sa Sabco, may pagkakataon din tumatayo kami sa Sabco bus. Alhamdulillah, minsan may dalawa, minsan may tatlo, minsan wala. So ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lagi nating tatandaan, ang gabay, ang awa ng Allah, ang gabay, ang awa ng Allah, nandiyan palagi sa pagdadaawa, sa pag-aaral, at sino mang, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino mang maghanap ng kaalaman, na siya lumabas ng kanyang bahay, sino mang lumabas ng kanyang bahay na maghanap ng kaalaman, padadalhin sa kanya ng Allah ang pagpasok sa paraiso. Itong pinakalas na biyahe ko, Riyadh to Manila, nasakyan ko ang Saudi Arabia Airlines. Hindi ko akalain na nandun yung lakas ng loob ko magdaawa. May nakasama akong taga Madina, Maranao, dalawa sila. Apat, nasa gitna kami sa baba ng aeroplano, up and down kasi yan. Nasa baba kami, apat kami magkakatabi. Ako, dalawang lalaki, at isang babae. Nung napansin ko ang aeroplano, nakapantay na, nasa taas na kami, 35,000 feet ang taas namin. Ipinarating ko sa kanila ang pananampalatayang Islam. Ipinarating ko sa kanila ang basic na aral ng Islam. Alhamdulillah, sa loob siguro mga 15 minutes, 20 minutes, sabay-sabay silang at-shahada. Bago lumapag ang aeroplano, bago lumapag, nasa taas pa lang kami, sabay-sabay silang nag-shahada, at yung dalawang lalaki, tinuruan ko silang mag-wudu doon sa aeroplano. At yung babae, kinuha ko yung number niya. Totally, hindi ko alam, taga Iloilo at nakalimutan ko na. Kinuha ko yung number niya, i-follow up natin, inshallah. Ganon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mga kababayan, napaka-dali kung sa tutusin kung hihilingin natin ang awa, gabay ng Allah. Ano nga ba yung mga ipinapangaral natin sa kanila? Unang-una, ang madalas kong ipinapangaral sa kanila ang 5 haligi ng pananampalatayang Islam. Unang-una, yung paniniwala sa kaisahan ng Allah,
at si Muhammad ang kanyang huling propeta. Pangalawa, pagkatapos manumpa, sumaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ang kanyang huling propeta, sundan mo ito ng 5 beses na pagdarasal sa loob ng isang araw, sa loob ng maghapon. Fajar, Duhur, Asar, Maghrib, Isya. Pangatlo, sundan mo ito ng pagbibigay ng kawang gawa. Kung may ipon ka sa loob ng isang taon, at least bawasan mo ito ng 2.5% at ibigay mo sa nangangailangan. Kung may alam kang Muslim na nangangailangan, mas may ibigay mo sa kanila. Pang-apat, yung pagbibigay ay pagsagawa ng pagka-fasting sa buwan ng Ramadan. Sinabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, pinagputo sa inyong pag-aayon, no? Katulad ng pinagputo sa mga taong nauna pa sa inyo. Kung isipin natin, mga propeta, mga nauna pa sa atin, mga ninuno natin, upang nang sa gayon kayo magkaroon ng takot at pagpipigil sa inyong mga sarili. At ang panglimang haligi ng Islam, ang tinatawag na Hajj, ang pagpunta sa banal na lugar ng Makkah, mas Masjidil Haram. May kondisyon ito, at least papasok sa 4. At least importante, of course, kailangan Muslim ka. Sagawa ka ng Hajj. Pangalawa, kailangan pinansyal, may pera ka. Pangatlo, kailangan malakas ang pangangatawan, physical. At ang pang-apat, yung tinatawag na sa tamang pag-iisip ka. Hindi baliw, amal. So ganoon mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, gusto ko lang sa inyo encourage na tayo mismo, mga born Muslim na sinasabi, Maguindanao, Maranao, Tausog, Iyakan, Tababangingi, lahat ng tribo sa Riyadh, hirap na hirap silang mag-umrah, mag-hajj. Pag born Muslim ka doon, nahihirapan kang mag-hajj. Ang priority ngayon na binibigyan ng pagkakataong makapag-umrah, yung mga balik Islam. Bakit? Kasi mismo sa ating mga pinanganak ng taga Mindanao, hindi sa atin nakikita yung aral ng Islam. Yan ang katotohanan mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Dito lang, sa Maharlika, nanibago ko totally. Sa Riyadh, siguro marami ng experience yung mga nakapag-upo dito. Sa Riyadh, alam natin, lagi nakaabaya, lagi nakabelo, lagi nakaniqab. Dito sa Maharlika, nung paglapag ko mo lang sa airport, siyempre nakapanibago. Na gano'n ang pananambit. Hindi mo alam kung sino yung mga Muslim at hindi Muslim. So, maraming salamat sa binigay na oras ni Ustad Muammar. Gusto ko lang sa inyong ipaalam yung mga experience kong da'wa at totally marami pang gusto kong magkwento. So, alam ko na ang pagkakataong ito is sa time ng pagkapaliwanag ni Ustad Muammar patungkol sa pananampalatayang Islam. So hanggang doon na lang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. So alhamdulillah, parang kailan lang si Ibrahim Awang, kung saan noon hindi niya gaano kayang tumayo rito para magpaliwanag. Pero sa ngayon, dahil sa kagaya ng kasabihan, ang pag-aaral ay tuloy-tuloy, utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahdi, saliksikin mo ang kaalaman mula sa duyan hanggang sa libingan. Ito po ay patalinghagang salita na kung saan habang nabubuhay ang isang tao, ay marapat na manaliksik siya ng kaalaman. Kung sa gayon, ay may sa katuparan niya, ang pinakamalaking tungkulin sa buhay, ang trabaho ng mga propeta, walang iba kundi ang pagpaparating, pagpapaabot sa mensahe ng Islam sa mga hindi pa nakakaalam nito o sa iba, higit lalo sa mga hindi pa Muslim.
So, narinig natin kung gaano kabisa ang da'wa ng isang mangaral nagdada'wa patungo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang layunin ay upang hanapin ang ikalulugod sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang layunin ay upang hanapin ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala at hindi pansariling kapakanan. Dahil tanging ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng patnubay. Kahit pa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya nakayanan patnubayan ng kanyang mga mahal sa buhay, kagaya ng kanyang tito. Ang mga malalapit na tao sa kanya ay hindi niya nakayanan gabayan patungo sa pananampalatayang Islam. Nangangahulugan lamang na ang patnubay ay nagmumula lang ito, nagmumula lang ang patnubay, gabay, guidance sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Katotohanan, hindi mo kailanman magagabayan, mapapatnubayan ang sino mang iyong ninanais, bagamat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapatnubayan niya ang kanyang naisin o sino man ang kanyang ninanais. So mga kapatid sa Islam, kagaya ho ng nabanggit ng ating kapatid na maraming mga non-Muslims ang pumapasok sa Islam. So ito po'y nakakatuwa at walang pag-aalinlangan na talagang marami ang yayakap sa pananampalatayang Islam dahil ito ang relihiyong na totoo. At ito rin ay siyang hinabili ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi sa makna ng hadith na walang anumang bahay, butas o bahay, sulok na hindi madadatnan ng Islam. Lahat ay papasukan ng Islam. So, ibig sabihin, bago pa magunaw ang mundo, lahat ng lugar, lahat ng sulok ay papasukan ito ng pananampalatayang Islam. Marami ang yumayakap sa relihiyon na ito. At yun ay bilang isang Muslim, kapag nabalitaan natin na mayroong pumapasok sa Islam, tayo'y nagagalak, natutuwa tayo. Subalit, gaya ng sinabi natin na marami din lumalabas sa pananampalatayang Islam. Nakakalungkot pang isipin na ang karamihan dito na lumalabas mula sa Islam ay mula sa ating mga katribo mismo. Mula sa ating mga kapatid mismo, na kung saan ang kinagis ng pananampalataya sa kanilang mga magulang ay walang iba kundi ang Islam. Karamihan sa mga kapatid natin na nakikita natin, nakapalibot sa atin, hindi lang sa Maharlika, kundi ang buong Pilipinas, sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Maynila, pati doon mismo sa mga lugar na pinanggalingan natin sa Mindanao, nakakalungkot isipin na marami tayong mga kapatid na lumalabas sa pananampalatayang Islam. Kapag isa, dalawa, tatlong tao na yumayakap sa Islam, naririnig natin, tayo ay natutuwa. Pero labis naman tayong nalulungkot na nakikita natin daan-daan mula sa ating mga kababayan, katribo ang lumalabas sa pananampalatayang Islam. Ang mga sila na yumayakap sa pananampalatayang Islam, kapag natunghayan nila ang pananampalatayang ito, ay makikita mong nagsusumikap sila sa pag-aaral, nag-a-attend sila sa mga Islamic seminars, pag-aaral, mga pagtitipon-tipon na ang pinag-uusapan doon ay Islam, o sabihin natin pagsasaliksik ng kaalaman sa anumang pamamaraan, lalo na sa ibang bansa. Nakikita mo na ang mga kapatid natin na mga balik Islam halimbawa, tinibigyan nila ng kahalagaan ito.